So anyways, again, good morning, guys. So before we start, let me just introduce myself. So my name is Teacher Adeline. You can also call me Teacher Adi. So full name ko po is Adeline Dionco. I'm from Los Baños, Laguna. And since taga Los Baños ako, yung aking educational background sa Los Baños lang din. So I took up my high school sa University of the Philippines, Los Baños Rural High School, and also my undergraduate sa UP Los Baños. So I was a BS Biology alumni. So, nag-major ako in plant biology. And then currently, I am doing my thesis. So, MS Botany naman po ako ngayon. Minor in plant biochemistry and molecular biology. So, same university. Okay, so nagtitesis naman ako right now. So, yan. Para lang alam ninyo yung aking educational background. Right? So, to give you an idea of what's gonna happen in this session, so this is your second session in biology, tama po ba? Kapag biology part 1 na po kayo before? Yes? No? Maybe? Ayan, so perfect. So, looks like tapos na kayo dun sa first session. So, this is the second session. And your second session, maiksi lang naman yung biology part. It's just gonna be molecular biology, genetics, and a bit, as in little lang ng ecology. Right? So, yan yung i-expect ninyo for the biology portion. And dahil maiksi lang siya, so we'll also try to discuss your biology quiz. So, may quiz tayo. I think napa-assignment po yun sa inyo last time. And we'll also discuss your chemistry quiz number 1. Right? Hopefully, matapos natin lahat today. So with that, again, nabanggit ko na isa sa mga i-discuss natin would be your molecular biology. And when we talk about molecular biology, ano yung mga unang pumapasok sa isip ninyo? And so feel free, guys, to use the chat function. You can also speak up if you want to. So yan. So ano yung mga pumapasok sa isip natin when it comes to molecular biology or mol bio? Anyone? So, di naman po graded. Okay, DNA, compounds and processes that come in contact with the cells, enzymes. So, DNA, RNA. So, ano pa? Meron pa ba? Ayan. So, tama naman kayong lahat. So, when it comes to molecular biology, usually nga talaga DNA and RNA or your nucleic acids yung unang pumapasok sa isip natin. But you're also correct. Okay? Enzymes or any other compounds in the cell, especially at the molecular level, are all part of molecular biology. That means lahat ng biomolecules natin. So your carbs, your lipids, your proteins, and especially your nucleic acids. Right? But for today, we're just gonna focus on your proteins and your nucleic acids. And ang protein focus natin is your enzymes, right? So enzymes are substances that hasten up the reaction by lowering the activation energy of a certain chemical process without using up itself in the catalysis. Okay? Sa madaling sabi, ang enzymes po ay mga proteins, okay? That you use para mapabilis ang isang chemical reaction. Yun lang. Yun lang ang ginagawa ng enzymes natin. Nagpapabilis siya ng chemical reaction. Okay? So you can copy the slide po. So just take note, guys, nung mga naka-underline. Kasi yun lang naman yung pinaka-importante sa slide na to. Okay, so I'll give you 5 seconds po to copy. Okay? So for your enzymes, we have classifications pa, right? And we have six and 6 major classifications of enzymes. Madali lang naman ito kasi yung mga classifications ng enzymes, nasa pangalan naman nila yung mga kinakatalyze nilang reaction. So ano ba yung 6 na classifications of enzymes? So here we go. Okay? So you can copy the slide. So napakadali lang naman itong tandaan. So we have your hydrolase, isomerase, your ligase, lyase, oxidoreductase, and transferase. Right? Again,
Yung mga kinakatalyze na reactions ng mga enzymes na to ay nasa pangalan na nila. Okay, what does that mean? Let's take hydrolase as an example. 'Di ba kapag sinabi natin na hydro, ibig sabihin yan ay water. Okay? Lase naman, so that has something to do with lysis. Okay, so hydrolysis reaction ang kanyang kinakatalyze. Kapag sinabi natin na hydrolysis, di ba, this is the breakdown of a bigger substance with the use or with the help of your water. Okay? So that is how you identify the reaction that these enzyme classifications catalyze. Breakdown nyo lang yung pangalan nila kasi nandyan yung clue. Okay? Another example, sige, puntahan natin itong si oxidoreductase. When we say oxidoreductase, saan kaya siya galing na words? Oxidoreductase. Two words na siguro na-encounter nyo na not only in biology but sa chemistry madalas. Okay, very good. Your redox reactions or your reduction oxidation. Okay, or oxidation reduction. Very good. So, yung oxido, galing yan sa oxidation. Si reduct naman, galing yan sa reduction. Malamang. Okay? So, what does this mean? Ibig sabihin, ang kinakatalyze na reaction nitong oxidoreductase is your redox or your transfer of electrons. Okay? Yan. So, transfer of electrons or hydrogen atoms, si H+. So, let's not confuse this with transferase. Okay? Si transferase, similar to oxidoreductase, may tinatransfer din siya. Pero ang tinatransfer ng transferase natin ay functional group. Okay? So, si oxidoreductase po, electrons ang tinatransfer. Si transferase naman, functional group. So, huwag kayong malilito. Ayan. So, yan yung 6 natin na classifications of enzymes. Again, you can copy the slide. So, as for the examples naman, guys, you don't really need to memorize lahat ng enzymes sa ating biological pathways. Kind of crazy. Nasa pangalan naman din ng mga enzymes natin, yung specific enzymes, yung kinakatalyze nila na reaction. So, pwede naman po kayong mag-context clues. Siguro to help you na lang, be familiar na lang po with the different enzymes sa mga pathways. So, sa glycolytic pathway, Krebs cycle, yan, ETC. Siguro better na lang talaga na medyo familiar tayo dun sa mga enzymes na yon. But again, you don't need po to memorize kasi nasa pangalan naman nila yung clue kung ano yung ginagawa nila. Right? So that's it for your enzymes actually. Please copy. Alright? So next naman. So now let's talk about, okay na. Right. So now let's talk about your cellular transport. So syempre, yung mga different solutes, different materials natin, tinatransport yan across cells. Okay, ang tawag natin, cellular transport. And we have 2 types, okay? 2 main types of cellular transport. The first one is what you call active transport. So based sa pangalan, so from the name, active, so siya yung type ng transport na gumagamit ng energy in the form of your ATP. Okay? The other type naman ng cellular transport is your passive transport. So kung si active gumagamit ng energy, malamang si passive hindi gumagamit. Okay? So bakit kaya hindi gumagamit si passive transport ng energy? May tinatawag kasi tayo na natural flow of solutes. At ang natural flow ng solutes na to is also called your concentration gradient. Okay? Si concentration gradient, siya yung natural flow ng solutes from a high to low solute concentration. Okay? Tatandaan niyo guys ha, kapag solutes, so for solutes, ang natural flow natin ay high to low. Para mas madali ninyong matandaan bakit ganito yung natural flow natin, think of it this way. 'Di ba kapag tayo, siguro naman lahat kayo nakasakay na ng jeep or na-try nang sumakay ng jeep, 'di ba? Kapag tayo ay sasakay ng jeep,
As much as possible, kung di naman tayo nagmamadali, gusto natin na yung jeep na sasakyan natin ay maluwag. Okay? Kasi ayaw natin na makikipagsiksikan tayo sa isang jeep na sobrang puno na. So the same goes for your solutes. Ayaw din nila sa area na puno na ng solutes kasi makikipagsiksikan sila. At masyadong cramp yun, mag-e-effort pa sila para lang makagalaw. Kaya mas gusto ng mga solutes natin doon sa area kung saan mas mababa si solute kasi wala silang kaagaw. Okay? Free sila gumalaw. So, kaya mas preferred nila yung lower solute concentration na area. So, that's it for your natural flow. So, balik tayo kay passive transport. Si passive transport may dalawa pa yung types. Okay? We have your diffusion or simple diffusion and your facilitated diffusion. Kay simple diffusion, napakadali nito. Basically, yung ating solute, pumapasok or lumalabas lang siya dun sa semi-permeable membrane. Okay? Sa semi-permeable membrane ng ating cell. Yan. So, nalusot lang siya dyan. As for facilitated diffusion, so meron kasi tayong mga solutes na hindi kasya doon sa semi-permeable membrane. So, pwedeng masyadong irregular ang kanyang shape. Pwede naman na masyado siyang malaki kaya hindi na siya nag-shoot doon sa ating membrane. So, if that is the case, so kailangan niya ng tulong mula sa ating mga integral protein. Okay? Itong mga integral protein, so these are proteins that are embedded in your cellular membrane. Okay? Protein. Ayan. So, in facilitated diffusion, so para lang gate yung mga integral proteins natin kung saan pwedeng lumabas at pumasok freely yung ating mga solutes. Alright? Pero again, it doesn't really use energy. As compared dito kay active transport, so huwag kayong malilito ha. Parehong may integral protein si facilitated diffusion at saka si active transport. Pero kay active transport, kailangan natin gumamit ng energy. Kay facilitated diffusion, hindi natin kailangan ng energy dyan. Okay? Ayun po yung dalawa nating types pa of passive transport ng solutes. Simple diffusion and facilitated diffusion. And so please copy the slide. Sige po. Ayan. So guys, if you have any questions or may mga slides kayo na gustong balikan, feel free to let me know. Okay? Pero kung medyo malayo na yung slide na babalikan natin, siguro mamaya na lang by the end of the presentation. Okay? Ayun lang, heads up lang. Alright? So again, this is the cellular transport of your solutes. Pero hindi lang naman kasi solutes yung gumagalaw sa cell. Water also moves in the cell. Okay? At ang tawag natin sa movement ng tubig ay osmosis. Okay, so this is the movement of water. Okay? And unlike solutes, si tubig po may sarili siyang concentration gradient or natural flow na pina-follow. At ano ba ang natural flow ng tubig? Kung si solutes ay high to low, si tubig naman low to high. Okay? Mas prefer ng tubig na pumunta sa isang area kung saan mas marami yung solutes. Bakit? Remember the function of water in the cell. Diba? It's for osmoregulation. Okay? Keeping the osmotic balance. So, it has to make sure na wala po tayong area na masyadong mataas yung solute concentration as compared to water ratio. Or else, masisira or madidisrupt yung osmotic balance natin. Alright? So, please remember ha, kapag tubig, low to high po ang natural flow niyan. And, so, ano naman itong cellular tonicity? So, we mentioned that water moves. Okay? In particular, it moves from an area of low to high solute concentration. And because of the movement of water, so may possibility or may capability yung ating mga cells na mag-change ng volume. So pwede siyang lumaki, pwede siyang lumiit.
Ay depende na lang kung lalabas or papasok yung tubig sa loob ng cell. Okay? And that is what you call cellular tonicity. Yan. So, in a nutshell, it's the capability of a cell to alter its volume through movement of water. Ayan. So, pakikopya. So, for cellular tonicity, we have three types of tonic solutions. And we'll go through them one by one. So, kung okay na kayo dito sa slide na to, I am now going to move on to the next slide. Okay? So, sa loob ng tatlo nating beakers, meron tayong mga solutions at meron tayong mga cell. Yung cell po, yung kulay green. Okay? Ay, may tanong pala, sorry. So, ano po yung difference ng tonicity sa osmolarity? Yung tonicity is more of a state. Okay? More of yung state ng ating cell. So, di-discuss natin yung tonicity in a bit. Ito kasi titignan natin yung tatlong tonic solutions. Yung osmolarity naman is more of the expression ng ating concentration. So, di ba sa chemistry, meron tayong molarity. Okay? Si osmolarity naman, this has, ano ba, same lang siya as the molarity that you discuss in chemistry, except that mas ang focus niya ay yung concentration natin ng solute versus liters ng water or ng solution sa loob ng cell. Okay? So, pareho lang yan dun sa molarity natin in chem. But osmolarity is more on the cell. Okay? So, mas focus lang siya sa cell. So, I hope I was able to answer that. Balik lang ako dito. Okay? So, again, we have here three beakers. May tatlo tayong solution at tatlo tayong cell. So, now, what if meron tayong, sige, ito lang gagamitin ko. What if meron tayong 5 solute units sa loob ng cell, tapos dun sa ating solution, 2 solute units lang. Obviously, mas marami tayong solutes in, so solutes inside the cell, as compared sa labas. Saan ngayon pupunta ang tubig? Is it going to enter the cell or is it going to exit the cell? What do you think? Based sa pinag-usapan natin about osmosis, so saan ngayon ang tubig? Enter or exit the cell? Maraming enter, may mga konting exit. Ano kaya ang tamang sagot? May habol pa ba? Okay, very good. It's enter. Okay, so your water is going to enter the cell. Remember na ang tubig natin, natural flow niya ay low to high solute concentration. So naturally, your water is going to the area kung saan mas marami tayong solute units and that is inside the cell. So water is going to enter the cell. Okay? Ayan. At kung si tubig ngayon ay papasok sa loob ng cell, ano kaya ang mangyayari sa cell volume natin? Is it going to increase, decrease, or stay the same? Very good. Siyempre, kung pumasok ang tubig sa loob ng cell, lalaki yung cell. Okay, so cell volume will increase. Okay. So kung lumaki yung cell natin, is it going to be turgid? Is it going to become lice? Or is it just going to be normal? Or flaccid? Ano kaya? Okay. So actually, so in animal cells,
So kapag animal cell, malaki ang possibility na kapag pumasok ang tubig sa loob ng cell natin, siya ay mag-undergo ng cell lysis. Kasi remember, di ba, ang animal cells natin, wala siyang cell wall. Okay, cell membrane lang ang meron si animal cell. Kaya kapag naparami yung ating fluid sa loob ng animal cell, it has a tendency to burst. Right? Kapag naman plant cell ang pinag-uusapan natin, okay, so sa plant cell, tawag natin dyan, turgid. Kasi 'di ba sobrang intense nung pressure na meron tayo dun sa cell wall kapag puno yan ng tubig. Ayan. So this is an example of your hypotonic solution. So, ito yung tinatawag natin na hypotonic. So sana naman medyo familiar kayo dun sa term. Okay? So when we say hypotonic solution, this means na mababa. So hypo means low. Mababa yung ating concentration sa solution. Low solute concentration in solution. Ayan. Okay? This is your hypotonic solution in a nutshell. So, mas marami tayong solutes dun sa loob ng cell. So, water enters the cell. Your cell volume is going to increase and it has a tendency to burst or become turgid. That is hypotonic solution. Ngayon naman, so tignan natin kapag binaliktad natin yung ating solute concentration. O paano kapag dalawa lang yung solute units dun sa loob ng cell, tapos 5 dun sa ating solution. Obviously, we have more solutes out than inside. So what is going to be the movement of water? Oh, kung mas marami tayong solute sa ating solution, pasaan ngayon ang tubig? Enter or exit the cell? Very good. It's going to exit the cell. All right. Water exits. And if water exits the cell, so what is gonna happen to your cell volume? Increase, decrease, or stay the same? Okay, very good. It's going to decrease in volume. Okay? So, kung magdi-decrease tayo in cell volume, ano ang mangyayari sa cell natin? Okay, very good. It's going to shrink. So, ang ating technical terms, so kapag animal cell, ang tawag natin dito, shriveled. Okay? Kapag plant cell naman, ito yung tinatawag natin, starts with the letter P. Baka may nakaalala. Letter P. Very good. Plasmolyzed. Okay? So, it's gonna undergo plasmolysis. Okay? So, this is your hypertonic solution naman. Pag sinabi natin na hypertonic solution, hyper means high. So, you have a high solute concentration in the solution. Okay? Last. O paano naman kapag pareho lang yung ating solute units or solute concentration inside and outside the cell? Anong movement ng tubig? Meron ba? Okay, so I think all of you are answering. Ayan, so may mga no movement, nothing happens. Meron pero minimal, meron po pero equilibrium. No movement, no movement. Okay? Alin kaya yung tama? Technically, medyo tama naman yung no water movement. Pero pinakatama yung meron pero at equilibrium. So napasok at nalabas yung tubig natin at equal rates. Okay? Yan. So equal rates yung pagpasok at paglabas ng tubig natin. So ang pinakatamang sagot dito is no net. Ayan, water movement. When we say no net water movement,
negligible yung movement ng tubig. Kasi equal lang yung rates ng pagpasok at paglabas niya sa cell. Alright? At kapag ganito, na no net water movement tayo, so normal lang yung cell natin. Okay? So normal cell, so yan yung tawag natin kapag animal, normal cell lang siya. Kapag naman plant cell, ito yung tinatawag natin na flaccid, or parang relax lang yung cell. Okay? And this is an example naman of your isotonic solution. Okay? Isotonic means same concentration inside and outside. So pareho lang ng concentration si solution at saka si cell. Okay? And these are your three tonic solutions. Hypotonic, hypertonic, and isotonic. Okay? Any questions? Nakuha naman po ba yung ating tatlong tonic solutions? Clear naman? Okay? So, ayan. So, aralin nyo to guys kasi hindi to nawawala sa NMAT. So, laging may question, at least one question on tonicity. Okay, so please study this. Ayan. So, pakicopy na lang po before we move on to the next slide. Okay? So, next slide. Ito lang din siya, hypertonic, isotonic, hypotonic. Pwede nyo rin itong kopyahin. Sige. Okay. And then, now let's move on to the favorite pagdating sa mol bio, and it's your nucleic acids. Okay? So, dito naman sa nucleic acids portion, very short description lang naman ng DNA and RNA yung kailangan ninyong aralin. Okay? The basic of the basics. So, ganun naman talaga, di ba, sa NMAT or any other medyo diagnostic or entrance exam. So, basics talaga yung magiging focus ng mga questions natin. Kaya pagdating dito sa ating DNA, RNA, and central dogma, basics lang po yung ating i-discuss. Okay? So, let's now discuss your DNA. Siguro naman familiar kayo sa ibig sabihin ng DNA, no? It's your deoxyribonucleic acid. So, deoxyribose, so that means kulang po tayo ng isang OH group din sa ating ribose sugar. So, bakit kaya? Ba't kaya tinatanggal itong OH group na to? So, any idea? So, wild guess? Ba't kaya siya tinatanggalan ng isang OH group? Wild guess. Ayan, may nakikita akong tamang sagot. O, yung iba, wala nang ibang mga has? Ah, very good. It's for stability. Okay? So, your ribose sugar, so kung familiar kayo sa ribose na sugar, it's actually quite reactive. Okay? So, reactive siya, meaning kapag yan ay nag-come in contact with something in the cell, so it can transform your ribose sugar. So, syempre, ayaw naman natin na reactive si DNA kasi remember that your DNA would host your genetic information. And any unwanted reaction with the DNA is going to cause mutations. So, in order to make your DNA more stable, so tinatanggalan natin siya ng isang OH group. Okay? So, it's actually the second, or the OH group in the second carbon of your ribose sugar. So, once you remove that, your DNA is now going to be more stable. So, ganun lang siya kasimple. Okay? Next. So we also know that your DNA is double-stranded. So dalawa yung strand niyan, one running from the 5' to the 3' direction, the other naman from the 3' to the 5' direction. Okay? At itong dalawang strand na to, pareho lang yan ng content. Okay? Same content,
opposite lang sila ng direction. So we also call this antiparallel. So we have two antiparallel strands in your DNA. And itong strands na to ay mag-i-interact with each other. Okay? So paano or ano yung bond between the two strands of DNA? Any idea? Ano yung ating bond na makikita sa gitna ng dalawang strands? So, kaunti lang naman yung mga chemical bonds natin. So, what bond do we have here between your two strands? Madali lang yun, guys. Hydrogen bond. Okay? So, hydrogen bonding lang po yung meron tayo dito. Okay? So, your nucleotides or your purines and pyrimidines, mag-i-interact yan sa isa't isa through your hydrogen bond. Okay? At yung mga specific natin na nucleotides that would have hydrogen bonding is your adenine and thymine and your cytosine and guanine. Okay? So, bakit ito yung ating exact pairing? Bakit hindi pwedeng si adenine at saka si guanine, hindi pwede si thymine at saka si cytosine? So, madali lang din, napakasimple ng rason, kasi ito po yung pairs natin na may pinakamaraming hydrogen bonds. Okay? So, sila yung may favorable na configuration. Ayan. Favorable configuration for hydrogen bonding. So, yun lang yung reason. Okay? So that's it. That's actually your DNA in a nutshell. So sabi sa inyo guys, pahapyaw lang tayo. Basics lang yung kailangan ninyong malaman about DNA. Right? So just remember that we have your purines and pyrimidines. So si adenine and guanine yung ating purines, pyrimidines natin, si thymine at saka si cytosine. Okay? And sila ay nag-i-interact via your hydrogen bonds. Also remember that your DNA is very stable. It has two strands which wrap or coil around each other in a double helix. So, yan lang yung kailangan ninyong malaman about DNA. Feel free to copy the slide. Okay. So, kung alam na natin ngayon si DNA, let's now move on to your RNA. Okay, so si RNA naman, so this is your, sige, lipat ko na ha. This is your ribonucleic acid. And for your ribonucleic acid, mapapansin niyo hindi na siya deoxy. So that means kumpleto na ang kanyang OH groups. And if kumpleto na yung OH groups ng ating ribo sugar backbone sa ating RNA, this means that your RNA is relatively less stable, okay, than your DNA. Another thing to note about your RNA is that it is single-stranded. Anong strand lang yung ating ginagamit sa RNA? It's the strand that runs from the 5' to the 3' direction. So, if hindi ninyo alam, yung 5' to 3' direction kasi yung tamang reading frame ng ating DNA. Okay? So, yung kabaliktaran na reading frame natin is 3' to 5'. Ito yung tamang reading frame. Kaya ito, yung ating strand na ginagamit sa RNA. Right? And then, similar to your DNA, your RNA will also have nucleotides. Okay, so yung nucleotides natin, purines and pyrimidines pa rin yan. Okay, meron po bang magsasalita? I can hear someone. Anyway, ayan, so yung purines and pyrimidines natin, similar pa rin yan sa DNA. May isa lang na magbabago. So instead of thymine, we actually have uracil. So this uracil would replace your thymine. Okay, so yan yung differences ng RNA natin from the DNA.
Pero in a nutshell, sobrang similar lang nilang dalawa. Okay, so aside from these differences, parehong-pareho yang si DNA and RNA natin to the point na minsan tinatawag nga si RNA na, asa na yan? Ayun, fake na DNA. Okay? So that's your RNA po in a nutshell. So you can copy the slide. Sige po. Yan. So pagdating sa exam, madalas yung questions natin on your nucleic acids is more on a comparison between the DNA and the RNA. So you have to be familiar with the similarities and the differences of these two. So para mapalagi ang buhay ninyo, sinamarize na namin. So let me just go to the next slide. Sige. Okay na to? Ayan. So, ayan, yung summary table natin for your DNA and RNA. Actually, guys, mabubuhay na kayo sa NMAT for your nucleic acid portion just by reading through this summary table. Okay? So, nandyan naman na lahat. So, again, your DNA is double-stranded. It's also more stable compared to your RNA. It has, ano ba yun? Ayun, it has a deoxyribose backbone, meaning siya ay may absence ng ating OH group. And ang kanyang bases ay adenine, thymine, cytosine, and guanine. So in comparison naman, RNA is single-stranded. It's also less stable. Complete din ang kanyang set of OH groups dun sa kanyang ribose sugar. And ang kanyang bases ay adenine, uracil, guanine, and cytosine. Ayan. So, kahit ito na lang, guys, yung aralin ninyo. Mabubuhay na kayo sa NMAT. At least for the nucleic acid portion, ha? Ayan. So, pakicopy na lang po. Okay? And then next. So, let's also review the basics of your central dogma. So, basics lang po ito, ha? Hindi na po natin i-discuss yung step-by-step ng central dogma. So, if you want to study the step-by-step, so you can do so by watching videos. But for this particular review, so we're just going to tackle yung ating mga, siguro, description lang ng central dogma. Kasi yun lang din naman usually yung lumalabas sa exam. So, if you can remember, this is your central dogma of molecular biology. It has three processes: your replication, transcription, and translation. Okay? And ang main goal lang naman ng central dogma natin, so kung napapansin niyo dito sa ating image, ang pinaka-goal lang niya is to create your proteins or protein synthesis. So imagine how important your proteins are. Okay, or how important proteins are in the biological system to the point na gumagawa tayo ng isang malaki at very complicated na central dogma just to create them. Okay, so napaka-importante ng proteins niya, guys. So again, it has three steps or three processes. Your replication, which is a DNA to DNA process. You have your transcription, which is a DNA to RNA process. And we have your translation, which is your RNA to protein process. Yan yung ating central dogma in a nutshell. So kung may nagtataka kung ano yung reverse transcription, this is your RNA to DNA. At ginagawa lang po ito ng mga virus. So no need to really study this. Okay? Sa mga virus tong reverse transcription. Yan. So pakikopya. And then let's just go through these steps or processes one by one very quickly. Okay? And so first, let's talk about replication. Again, replication is a DNA to DNA process.
So it's the process by which your DNA would replicate itself. Okay? And yung magiging resulting DNA natin sa replication process is called semi-conservative. What does that mean? So yung DNA na mapo-form is yung kalahati niya galing dun sa template na strand, the other half is the new strand. So old plus new, kaya siya semi-conservative. Nako-conserve kasi yung isang part ng ating template. Okay? And dito natin ma-observe yung ating base pairing. So just remember guys na your adenine pairs up with your thymine while your guanine pairs up with your cytosine. Okay? Ayan. So this is your replication in a nutshell. So pwede nyo kopyahin guys yung slide. And then another very important thing that you have to remember when it comes to replication are the enzymes. So meron tayong mga enzymes that are involved in the replication process. So hindi naman kailangan guys na alam ninyo yung step by step. But at the very least, dapat familiar kayo dun sa mga replication enzymes. So I've already listed down the replication enzymes in this table. Ayan. So all you have to do is to be familiar with them. So ang first na enzyme natin is your helicase. Ayan. Helicase, which is responsible for unwinding your DNA strand. Okay? We also have your primase. So ang ginagawa ni primase, nagbibigay siya ng primers. Okay? DNA polymerase 3 naman yung ginagamit natin na main replication enzyme. So please remember guys, this is your main replication enzyme. At siya yung nagdadagdag ng mga nucleotides during the replication process. We also have your DNA polymerase 1. So you can think of DNA polymerase 1 as your proofreading enzyme. Okay? So pinaproofread niya yung ating nagawang strand to make sure na tama lahat ng ating mga nilagay na nucleotides. We also have your ligase, which would connect any gaps dun sa ating strand. Then your topoisomerase naman, we use this to relax your strands. And then lastly, we have your SSBP or your single strand binding protein. Ginagamit natin to para hindi mag-reattach yung mga strands natin once sila ay na-unwind. Okay, so medyo info overload, pero madali lang naman to guys. So reviewin nyo lang. So hindi nyo naman po kailangan sa ulong sa ulo. So nandun naman sa pangalan nila yung kanilang mga kinakatalyze na reaction. Wag na lang kayong malilito. Okay? Madalas kasi pag sa NMAT, tungkol sa replication enzymes yung tinatanong kapag replication yung question. Okay? Yan. So pakikopya na lang po. Okay? And then let's move on to your transcription. Ayan. So if your replication is DNA to DNA, transcription naman po is DNA to RNA. Okay? So yung nagawa nating DNA, gagawin lang natin siyang RNA with the help of your RNA polymerase. Okay? Just remember guys, na sa transcription, hindi yung buong DNA yung ginagamit natin ha. So just a small portion of the DNA will be converted into mRNA. Okay? Ayan. So this is your transcription. So pakicopy na lang nung slide. Okay? And for your transcription, siguro you just have to be familiar with our three types of
RNA. So we have your transfer RNAs or cRNA. Ito yung nagde-deliver ng mga amino acids natin during translation. Okay? Ribosomal RNA naman, ito yung main component ng ating ribosomes. And siya rin yung nagbabasa ng ating messenger RNA during translation. Ay, sorry. So si messenger RNA naman or mRNA, ito yung ating final product ng translation. Okay? Final product of transcription. And this would serve as your template for translation. Okay? So actually guys, yung mRNA lang naman talaga dyan yung tunay na RNA. So yung tRNA at saka rRNA, tinatawag lang naman sila na RNA kasi dahil sa kanilang structure. Okay? Pero in terms of both structure and function, it's actually just mRNA, not real na RNA sa kanila. Lang, share ko lang. Anyway, so please copy na lang po nung slide before we move on to translation. Okay? Okay. So now let's go to translation. And this is your RNA to protein process. So again, this is the process of forming your amino acid sequences or your proteins from the mRNA templates from transcription. Okay? And in this process, yung mga amino acids natin are your building blocks of proteins and they are linked together by your peptide bonds. And you also have to remember yung ating mga codons. So, dun sa ating mRNA template, meron tayong tinatawag na codons. Yung codons natin ay set of 3 nucleotides. Okay? So, codons is equal to 3 nucleotides na magkakatabi dun sa mRNA template. And 1 codon is equal to 1 amino acid. 1 codon. Yan. So, meron tayong universal na codons. We have your start and your stop codon. The start codon is your AUG. Yung AUG natin, that's adenine, uracil, guanine. Okay, kapag nakita ninyo yan sa isang mRNA template, so yun po yung ating signal to start translation. Okay? Hindi magsisimula yung translation sa pinakasimula ng mRNA template, ha? It's going to start kung nasaan si start codon. So for example, if we have here an mRNA, so let's say AAC, UUG, AUG, CGC, CGU, CCC, AAC. Ano pa ba? Ayan. Let's say ito yung ating mRNA template. We are not going to start here. Okay? Hindi dyan yung start. Your start ng translation process is going to be here sa AUG. This is going to be your start codon. Okay? Also, hindi rin po tayo titigil sa pinakadulo ng ating mRNA template. You have to look for your stop codons. So, pwede yung UAA, pwede yung UAG, pwede yung UGA. Any of the 3. Pero hindi po tayo titigil hanggat wala itong tatlong to. So, in this case, ayan, dito pa lang po tayo titigil because this is your stop codon. And from AUG up here, dito sa UGA natin, ito yung magiging protein ninyo. Okay pa? It's not from start to finish ng mRNA template, pero from start to finish ng ating start at saka stop codon. That is going to be the length of your amino acid sequence or of your protein. Okay po. And for your start codon, si AUG po is always going to be methionine.
Yan yung amino acid that it codes for. Stop codon naman, wala po yung amino acid counterpart. Pakitandaan guys ha. So wala pong amino acid counterpart itong ating stop codon. So kapag kayo ay tinanong, so ilang amino acids yung meron dito sa mRNA template na to, hindi nyo po bibilangin si stop codon ha, hindi siya kasama. Kasi wala naman yang kinocode na amino acid. So in this particular example, so if you are asked for the number of codons and the number of amino acids, so ilan yung codons natin? Ilan yung codons na gagamitin natin for your protein synthesis? Or involved dun sa actual protein synthesis? If you're going to count from start to stop, o ilang codons yan? So your number of codons is just going to be the number of codons coming from the start up to the stop codon. And that's going to be, hindi ko alam. Teka lang, bibilangin ko din. That's 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.